What's up sa inyo mga kalupa? So this is another day. This is a part 10 of land preparation for pechay. So nakagawa po kami ng 14 plot kahapon lang. Hindi kami nakapag-video kasi po umuulan. Ito pong nagawa po namin. Ayan, nalinisan po namin tong area to. Ayan yung nakikita nyo yan. At nakapaglagay po kami ng dumi ng manok o manure po ng manok. Ayan. Pinakang magsisilbing pataba po natin sa ating pong pechay. So ngayon, ang gagawin po natin ngayon, gagawa po tayo ulit ng plat. Under the plat. Tapos kakalikayin po natin yung plat na nagawa po natin kahapon. Igaganto po natin. Bali ganyan po yung gagawin natin. Doon, sa part na yun. So nag-iumpisa na po si Brother Renan. At si Brother Kenneth naman, yun. Nagtutok-tok doon. Ayan si Brother Kenneth. Ano ginagawa mo dyan, Net? Pinaputol ko lang yung para hindi masilong yung ating pechay na gagawin. Ayun. Napakamatindi mo talaga. Hindi mo itatanim mo yan? Hindi po. Ang gagawin mo dyan? Pambalag? Pambalak sa upo. Ayun, pambalag sa upo. Matindi ka talaga. So by the way, meron po pala tayong special guest. Ang ating pong classmate na si Brother Ryan. So ayan po siya. So Brother Ryan, kamusta? Okay lang. Ano bang meron? Ano masasabi mo sa taniman natin? Okay yan, maganda. Ayan. Ano pa? Maganda. Goods lang. Ano ka ba dyan? May foods ka ba dyan dala sa amin? Century lang to eh. Century lang? Para lang ata sa'yo yun eh. So ayun nga, nakalupa. Dinala po tayo ng ating pong kaklasin, si Brother Ryan. Ayan, kasi nakikita niya daw po, napapanood niya daw po sa vlog yung land preparation po natin. So yun nga, mas gusto niya daw po makita ng personal kaysa lang kaysa daw po sa vlog. Ayan. So anong goods ba? Good. Malupit. Magaling po gapo pa yung Yung nagkakalikay namin, no? Ano nan? Sino ba inspiration mo? Pas muna tayo dyan. Ay, inspiration daw eh. Hindi sabi eh. Ako naglilihim tong taong to sa amin eh. Ayan. Kagrupo Inspired. namin sa mais. Ayun, kagrupo nyo sa mais. Sino ba kagrupo nyo sa mais? Ayaw na isa-isahin. Hagdan daw isa-isahin. So, yan mga kalupa. Pwede nyo bang, pwede mo bang turuan yung mga viewers natin kung paano maganyan? Sige. Tara. Ayan. So, paano ba gawin yung ginagawa mo, Brother Renan? So una ang gagawin mo dyan, hindi muna isang buong plat nakakalikayin mo. So, Kalahati muna. kagaya na itong nakikita natin. Kalahati lang. So, ayan, kalahati lang daw po muna. So, pagkatapos yan, Pag natapos nung kabila, iikot ka na. paano ba yung ginagawa mong yan? Sa dulo, may guide na ako dyan. Ayun o, sa dulo. Pantay na yan. Yung pinakang guide ko. Susundan nyo lang yan. Mahirap ba yan, Brother Renan? Hindi naman. Sa mga taong inspirado, no? Oo. Ayan. So, kami pala mga kalupa. Kami po yung nag-aaral. So, sasabay po namin yung pag-aaral namin. At ang aming pong paghahalaman. So, ayan po. Yung aming pong natutunan lamang po sa aming pong mga pag-aaral, ginagawa po namin ng personal. Para lalo tayong mag-improve sa ating pong pinag-aaralan. So, ganoon naman yan eh. Iba yung nasa field kesa yung sa aral. Totoo yun mga kalupa. So magaling ka sa pag-aaral, sa sulat, pero hindi natin masasabi na kagad na magaling ka kapag ka nasa land ka na. So totoo po yan mga kalupa. So aminin namin sa inyo, ayan, hindi po basta-basta rin
yung ginagawang ganito. Ayan. So, nakikita lamang po namin din to sa mga local farmer na na-interview po namin dito sa ating lugar. At, ayun, sinusubukan namin gawin. Pero ito si Brother Renan is, meron po talaga silang lupa na sariling pinagtataniman. Umuupo sila ng lupa para taniman nila. Tapos, yung bahala na sila sa pag-uusap ng may-ari ng lupa kung ano yung partihan nila doon sa ani. So, yan. Dagdag kaalaman. Balik tayo mga kalupa sa yan, ginagawa ni Rena na pag kakalaykay ng lupa. Kala ko dati mga kalupa, yung kinakalaykay lang is yung mga damo na mga ganyan. Yung pala, ibang purpose po ng kalaykay is para magpantay po ng ganitong plat. Yan. O, diba? So tingnan nyo yung pagkakaiba nilang dalawa. So ito po yung nakalaykay na. Tapos ito yung inasarol pa lang. So hindi porket na nakasarol mo na is pwede mo nang taniman. So makikita nyo yung difference o diferensya ng dalawa. Kapag ka hindi pa nakalaykay, ayan. Tapos kapag ka nakalaykay na, ayan. So buo-buo pa dito. So ibig sabihin nun, dinudurog pa ni Brother Renan yung lupa. Ayan. Para mas maganda siyang taniman. Kasi pagka ganyan, tinaniman natin is hindi natin alam kung tutubo yun. Kasi lalo na pagka umuulan, natatabunan yung buto, lumalalim yung pagkakalubog. Hihirapan pumugat yun o mabuhay. Ayan. So tingnan nyo po yung mga kalupa. Yung lupa dito, napakaganda. So napakatagal na po na panahon to bago na taniman, nung tinaniman. So mag-montage muna tayo mga kalupa. Kalupa, no? So dito po pala kami ngayon sa Kilingan. Bale, yan, nakikita nyo ngayon yung malawak na kailugan dito sa lugar Calarenan sa Kilingan. Bale, ang ginawa po namin ngayon dito ay kumuha kami ng hose para po sa ating pong taniman.
So itutur lang po namin kayo saglit. Ayan. Lamig ng tubig, ano? What the heck? Bro! Uy, Basta? natindaan niya ka ng yelo doon sa dulo. Ang daan ng yelo, sobrang lamig mga kalupa ng tubig. Grabe, sulit mga kalups. So pwede po kayong pumunta dito sa Kilingan. Yan. Grabe, ito yan, lawak. Kuya, ng tignan ilog. mo doon sa may harapan. Ang lakas ng agos. May ng agos. Yung sa kabila, ang lakas ng agos. So yun po. So ngayon, pupunta na kami ngayon sa bundok. Para sa ating pong land preparation. So shoutout nga po pala bago lahat kay Jun Seprega, kay Giga Santino. Ayan. Si Jun, hilig sa tubig yan eh. Lamit na lang ka dito, Jun. Pwede ka pumunta dito, mag-isa. Wala ka lang motor. So let's go na, punta na tayo bundok.